Maring itinanggi ni Senador Joel Villanueva na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Binanggit niya ito sa idinaos na anibersaryo ng Jesus si Lord Church, kung saan naging bahagi ito ng kanyang talumpati sa harap ng kanilang mga supporter. Tinawag niyang trying hard ang mga taong nagsasangkot sa anomalya sa flood control projects. Dahil siya pangaraw ang unang nagbunyag nito. At para pag-usapan ito, makausap natin live via Zoom ang political analyst at senior lecturer sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po, Attorney Barry. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Check at Ma'am Nina. Yes, Attorney Barry, una, ano naging reaction nyo dun sa very passionate na talumpati ni Senator Joel dun sa event nga niyon? Actually, marami nga ang pumupuna na hindi yun yung tamang venue daw kasi parang religious event yun, pero dun niya napili magpaliwanag. Oo nga eh. Actually, yung una ko nakita, medyo nalito ako ng konti eh. Kasi may nakita na tayong ganyan na style ng talumpati niya. Kailan ba? 3 weeks ago? Nung siya ay nag-privilege speech naman sa Senado na itinanggi din niya sa unang pagkakataon ang mga paratang laban sa kanya. So, hindi ito bago na talumpati galing kay Senator Joel. Ang bago lang dito, ginawa niya hindi sa Senado mismo, kundi dito nga sa, kundi ako nagkakamali, 47th anniversary celebration ng Jesus is Lord na simbahan. Hindi naman nakakapagtaka na susubukan niyang gawin yan. Ito naman yung kanyang mga pananampalataya, supporter. So malinaw na baka naman naghihintay din sila kung ano ang kanyang magiging direktang paliwanag sa mga naririnig nilang mga paratang laban sa kanyang lumabas itong mga nakaraang linggo. Kaya yun, diniliber niya yung kanyang muling pagtanggi sa mga... Attorney Barry, medyo yung internet niyo po ata medyo napuputol-putol, pero ayan. Sinabi niyo po na na-set up daw po siya at may nasagasaan daw po siya na sindikato, kaya napag-iinitan daw siya. Ano po ang take nyo dito? At do you recall po na siya ang gumawa ng unang expose about sa flood control projects? Doon ako medyo nagulat actually. Wala akong naaalalang pinangunahan niyang expose dito sa usaping ito. Sa aking pagkakaintindi at aking pag-alala, hindi ko alam kung tama ako o mali. Ang unang pumutok itong issue na ito ay sa SONA mismo ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Yung binanggit niya na papaimbestigan niya ito at hinimok niya ang mga membro ng Kamara at ng Senado na mahiya naman kung meron silang kinalaman dito sa iskandalong ito. So, hindi ko alam kung ano itong sinasabi ni Senator Joel na parang siya ang nanguna sa expose. Ganong ang una kong naaalalang koneksyon ng kanyang pangalan dito ay nung itinuro siya ni Engineer Henry Alcantara bilang isa sa mga tumanggap ng kickback dito sa usaping ito doon sa sinagawang investigasyon sa harapan ng House of Representatives. So, hindi ko alam kung ano ang kanyang pinaghuhugutan nito, anong kanyang tinutukoy. Pero ako, personal, hindi ko naaalala na meron siyang pangunguna dito sa isyong ito. Ang mas naalala ko, yung kanyang sagot at pagtanggi, at pag-deny na meron siyang kinalaman dito nga sa mga akusasyong nilabas laban sa kanya. Actually, Attorney Barry, ang isang natandaan ko na isa siya sa mga naalala ko, noong una naglabas, yung isang bumbong sa Pangulo website, naglabas ng results, di ba? Parang sinabi niya kagad, walang senador na involved, walang napangalanan. Pero eventually, ayan na nga, dito na tayo. Tama po. Okay, may iba muna tayo, Attorney Barry. No? Alam ko pagkakasyahin natin itong oras namin sa inyo. Attorney Barry, ito si VP Sara, naglabas na ng paliwanag niya doon sa mga confidential funds at isiniwalat nga niya na ginamit daw ito para imbestigahan yung mga outdated at overpriced na laptop daw ng DepEd at dinamay pa niya si Congressman Zaldico. Dito, ano po ang reaction niyo? Una, sobra naman yata ang delayed ng paliwanag na yan. Last year pa yan eh. Di ba? Pinapaharap na siya sa Kamara nung panahon na yan. Tinatanong na kung saan ba napunta itong 112.5 million pesos na confidential fund ng DepEd. At nung una, ayaw niya sagutin. Hindi nga siya humarap eh. Ang kanyang paliwanag pa dyan ay
secret daw dahil mga sikretong operasyon ito at hindi nila pwedeng ilabas. So ako, pagkatapos ng halos isang taon, tsaka ka magbibigay ng ganyang sagot. Pangalawa, kung talagang napunta yan sa investigasyon, asa na yung resulta? Asa na yung mga pangalang lumabas? Kasi sa katotohanan, gaya nga ng mga binanggit mo, Sir Jack, covered na itong issue na ito ng isang report ng COA. Covered pa ng isa pang investigasyon na sinagawa naman ng Ombudsman. So ano yung bago, ano yung dagdag na nagawa nitong supposed DepEd internal investigation na ito? Kung meron mang ginawa. Kasi wala akong naaalala at dito sa kanyang huling pahayag na ito, wala namang siyang inilabas na anumang resulta, wala siyang pinangalanan at wala namang sinampang kaso sa kahit sinong tao na dapat nasangkot dito sa bagay na ito. Pangatlo, 112 million ang pinag-uusapan natin dito. Paano namang umabot ng 112 million ang gasto sa isang investigasyon? Kung overpriced laptop lang ang pinag-uusapan, review lang yan ng mga bidding documents Kukumpara mo lang kung yung binayad nga ba ay labis-labis sa totoong presyo ng mga gamit na yan sa merkado. So hindi ko naintindihan paano nga abot ng 112 million pesos yun ng pera natin. Hindi naman to parang may mga may mga safe house o may mga stake out o may mga parang high-tech ka pang mga gamit para makinig. Review lang to ng mga documents. So paano nga abot ng 112 million pesos ang ganong klaseng bagay? At ito, panghuli na lang. Natatawa ako na binanggit na si Saldi ko. Nangyari yun. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Bago pa 2022. So inaamin ba niya na itong mga anomalyang ito ay nangyari nga sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama. Pero yun nga, parang para sa akin obvious na belated na lang itong paliwanag at wala namang laman, sinusubukan lang na makisakay dito sa galit na napakalawak ngayon mula sa taong bayan tungkol nga sa issue ng korupsyon. Okay. So, higit 3 buwan na lang po at pwede na ulit magsampa ng impeachment case laban sa Vice-Presidente. Magiging mas mahirap na kaya ito dahil sa naging desisyon ng Supreme Court sa nauna ng impeachment case? Well, hinihintay pa naman natin yung magiging resulta dun sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives through yung Office of the Solicitor General. Pero kung ang pagbabatayan lang natin ay yung nilaman nung naging unang desisyon ng Korte Suprema sa issue na ito, malinaw talaga na mas madaming mga requirements na dati wala naman sa proseso at hindi naman tinatakda sa konstitusyon na kailangan ngayong sundin sa isang impeachment. Simula pa lang, House of Representatives pa lang, kailangan ng bigyan ng pagkakataon na sumagot at humarap sa mga akusasyon laban sa kanya yung tao na humaharap sa impeachment. Dati kasi walang ganong requirement. Ang pagkakataon para siya ay humarap sa anumang akusasyon ay during the impeachment trial na sa Senado. So definitely magiging mas mahirap ito. Pero kanina, sa aking pagkakaintindi, nagsampa ang Tindig Pilipinas o nag-submit ng letter ang Tindig Pilipinas sa harapan ng ating bagong ombudsman. Na ang panawagan ay imbestigahan itong mga issue nga ng confidential funds na bahagi din doon sa kanilang sinampang impeachment complaint kay VP Sara nung nakaraang Disyembre. So, posibleng kumilos ang ombudsman dito dahil bahagi din ng kanilang mandato na magsagawa ng investigasyon sa mga impeachable officers at kung magiging masusuportahan ng ebidensya, mag-recommend ng filing ng impeachment charges laban dun sa respondent. Okay. Sige po. Naku, maraming salamat, Attorney Barry. Marami pa sana akong tanong, pero baka iba-Viber ko na lang po sa inyo. Maraming salamat, Attorney Barry. Magandang gabi po.